Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung tayo ay bininyagan, dumugtong na ang buhay natin kay Kristo. Kasama na niya tayo. Namatay tayo sa kasalanan. Kasama niya muli tayo nang tayo'y nabuhay. Dahil sa nabuhay tayo, kasama ni Kristo, magkadugtong na ang buhay natin kasama ng lahat ng mga binyagan. Kaya nawala na ang natural distinctions natin. Hindi na siya galing sa lahing itim o lahing insik, na siya ay babae at ako naman ay lalaki, na siya ay bata at ako ay matanda. Pareho na tayong lahat na anak ng Diyos. Kaya magkaugnay na tayo dahil sa kay Jesus. Kaya nga sinabi ni Pablo, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo ay nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo ay namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Oo, dito sa lupa, nabubuhay tayo para sa Panginoon. Sinisikap natin na iugnay ang buhay natin tulad ng buhay ni Jesus. Kapag tayo ay mamatay, hinahangad natin na mamatay tayo patungo kay Kristo. Ang mahalaga ay hindi sa mabuhay tayo dito sa mundo o doon sa langit. Ang mahalaga ay nasa Panginoon tayo. Siya ang Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Kaya sana ngayon, ang hangarin natin ay hindi tayo mamatay. Ang hangarin natin ay maging malapit at kasama si Jesucristo dito sa lupa at doon din sa langit. Nakakalungkot na may mga tao na ang gusto lang ay pahabain ang kanilang buhay dito sa lupa. Kaya lahat ng gamot ay iniinom, pabalik-balik na sa ospital. Hindi lang yan para sa mga matatanda. Yan din ay minsan ang hangarin ng mga anak. Pahabain lang ang buhay ng kanilang magulang o lolo. Para bang isang failure na mamatay. Kawawa naman. At namatay na siya. Yan yung sinasabi natin. Kung susuriin natin ng maayos ang kahulugan ng buhay, ang buhay ay hindi lang sa humihinga ang isang tao. Ang kabuluhan ng buhay ay ang layunin ng buhay. Kaya mahalaga ang binibigay sa atin ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ang kabuluhan ng buhay ay si Jesucristo. Ang mahalaga ay sa mamatay man tayo o mabuhay, tayo ay nasa kay Panginoon. Kay Jesus naman talaga tayo pupunta.
Siya ang Alpha at siya ang Omega. Na ibig sabihin, siya ang simula at siya ang katapusan. Magtapos sana tayo sa Kanya. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, sikapin natin na kasama at kaibigan natin si Jesus. Kapag mamatay na tayo, huwag nating pigilan. Manabik tayo na pupunta sa Kanya. Yan naman talaga ang layunin ng buhay. Nananabik ako sa iyo, O Panginoong Hesus. Nananabik ako na makapiling ka araw-araw sa buhay na ito. At nanabik akong mapa sa iyo kapag panahon na tinawag mo ako. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.